Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, hindi pa rin ako nakaka-move on talaga sa mga nangyayari dito sa Miss Universe. Kasi naghahanap nga ako ng kasagutan sa isip ko na, alam mo yun, na magiging, kampante na, okay. So, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganon. Diba? Kaya lang, paminsan-minsan naman, pinaprocess ko pa rin naman yung sarili ko to move on. Kaya lang talaga, bumabalik ako doon sa sistema na, hindi po pwede to sinayang ninyo charot. So yon, kaya nakakaloka. Pero syempre guys, i-encourage ko pa rin kayo na kung kaya natin tong i-move on na natin, kasi medyo talagang mahirap to para sa atin, di ba? Kasi alam nyo naman, lalo na ako, di ba, grabe yung support ako kay Michelle D, talagang ay nako, hindi ako maka-get over guys, aaminin ko yan sa inyo. But let's see kung ano yung makukuha kong kasagutan sa isip ko na talaga sa akin na okay, eto na yon. So, di ba? Pero guys, syempre gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng laging nakasuporta dito kay Mama Sam Vlog, na walang sawang nagmamahal at talaga namang patuloy na tinatangkilik ninyo ang channel ni Mama Sam Vlog. Maraming salamat kayo sa inyong lahat. And God bless you po. So kahapon, chichika lang ako konti. Nagkita kami ni PE teacher after ng hindi kami nagkita ng ilang araw. Parang na-miss niya ako. Sabi kasi kami kumain, so kwentuhan kami. Sabi niya sa akin, saan ka naman ba nagpupunta at parang bigla ka na naman nawala? Sabi ko, ano ka ba? Nasa bahay lang ako. So nandoon lang ako sa bahay namin. Sabi niya, nasa bahay. Sabi niya, sakit-sakitan ka lang niya. Tapos sabi ko, grabe siya, Sabi ko naman, ba't ganyan ka magsalita sa akin? Sabi niya sa akin, kasi namiss kita. Diba? Tapos sabi ko, Tapos binigyan niya ako ng saging. Ayun yung pinanghimagas ko. Charot! So yun, naloka lang ako sa kanya. Kasi parang nararamdaman ko na pag hindi niya ako nakikita sa mga mata niya, ay namimiss niya ako ng bonggang-bongga. Diba? So yun, landi lang. So ito na nga, Diyos ko, pumunta na tayo sa chika natin na talaga naman, nagtataas ang kilay ninyo dahil sa mga chika natin ngayon ay talaga naman mag-iinit ang ulo ninyo. Kaya guys, huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa gandang binibining Pilipinas na nag-shine like a diamond star sa entablado ng international pageant? So, ang masasabi ko dyan ay, once you are binibini, you're always a binibini. Diba, Christine Ann Perez? So, yon. So, kaya naman talagang patuloy na nag-shine like a diamond star ang mga kandidata ng binibining Pilipinas sa entablado ng international pageant. Kasi, syempre, yung tatak na binibining Pilipinas, subok na natin yan. So, kung gaano ka-well-trained ang mga kandidata dito. At saka yung mga sinasalihan kasi nilang pageant, walang daya. Charot. So, yon. So, yun yung totoo doon. Kaya nakikita nila yung galing ng Pilipina, katulad ng Miss International na kung saan ay nag-third runner-up si Nicole Bormeo, di ba? So doon pa lang sa part na yon, nakita natin yung organization, naging fair siya sa mga magagaling na kandidata dito sa Miss International ngayong taon na to. And then of course, syempre nakaka-proud kasi di ba, nakita naman natin ang layo narating ni Nicole Bormeo dito sa competition na to, sa kabila na ang lalakas ng mga kalaban din niya, di ba? And then, of course, si Anna Lacrini na nakita din naman natin na second runner-up naman sa Miss Globe. So, dito din pinatunayan din talaga ng organization na nakita nila yung galing ni Ana Valencia dito sa entablado. Kaya, nag-third runner-up, nag-second runner-up naman si Anna Lacrini, di ba? So, kung iisipin mo, talagang iba talaga ang tatak binibini. Once you are binibini, you're always a binibini. Kaya, ang Miss Universe, ibalik na natin sa binibining Pilipinas. Charot! So, yun. Anyway, so, ganun talaga. So, alam naman natin na ang binibini ay isa yan sa mga
pundasyon na talaga sa mundo ng beauty pageant sa ating bansa, 'di ba? Kaya hindi sila magpapabaya sa mga girls natin na talagang patuloy na nakipagbakbakan sa international pageant at nag-uuwi ng karangalan sa ating bansa. 'Di ba? So, 'yon. Pero syempre, kahit naman sa Miss Universe din naman, grabe din naman talaga yung ipinakita ng galing ng kandidata natin doon na daya nga lang. Charot. Kasi nga, alam mo, yung mga hurado dyan, ay nako, bitter yun sa Pilipinas. Kaya, ganun talaga yung naging resulta ng Miss Universe. Kasi, ang nakita ko lang dyan, guys, ayaw nila kay Miss Philippines. Sinasabi nila na magaling si Miss Philippines, pero ayaw talaga nila kay Philippines kasi nagagalingan sila ng todo-todo at baka hindi manalo yung kandidata nila. So, yun lang yun. Isipin mo ha, si Kun An kahapon sa interview niya, di ba nagpasatay siya? Huwag nyo naman na misinterpret, hindi siya nagsasalita ng pangit. Ang sinasabi niya doon, kahit siya ay na-shock doon sa resulta. Si Thailand nga daw, hindi nga daw nanalo eh. Tapos si Philippines, hindi din daw pumasok sa top 5. Nasa judges daw kasi yung desisyon. Ayun yung sabi niya. Woo, charot! So, yon. So, kaya, ang sabi niya doon ay, mag-move on na lang tayo. Ayun daw yung the best na gawin. Move on. Move on. Pero ito yung pinaka-naloka ako. Sabi nga, ang galing daw ni Michelle D. The best daw si Michelle D. The best, tapos wala sa top 5. So, yon. Ayun yung sinabi niya doon na, move on. Tapos sabi niya, lahat. Yung ibig sabihin nun, ang galing, ang ganda, ang panalo, excellent, perfect, ganon. Tapos wala sa top 5. Ganun yung sinasabi nyo. Alam nyo guys, nakaranas na ako na maraming beses na sinabihan yan dito. Yung tipong, yung dati kong school ha, sobrang sama ng loob ko doon. Sabi nila sa akin, ang galing-galing mo Teacher Sam, ikaw talaga yung the best teacher namin. Pagkatapos yung nag-pandemic, hindi nila ako sinave. Sinave din yung ibang foreigner. Kasi, napagkakakitaan nila, ako hindi. Ganon. Yung native kasi, syempre, mahal ang singil nila. So, kapag summer class, mga ganyan, katulad ng pandemic. So, syempre, para continuous pa rin yung singil nila sa Tapos ako yung una-una nilang tinanggal. O, diba? Pero, ang sabi nila sa akin, the best ka talaga, Teacher Sam. O, diba? So, nakakaloka. Ganyan talaga sila. Yung pupurihin ka nila, pero wala ka naman doon sa eksena. Ganon! Kaya, I feel you, Michelle D. So, na-feel ko yung pakiramdam ni Michelle D na sumakit yung ulo ko. Kasi hindi ko naintindihan yung mga pinagsasabi at pinaggagawa mo dito. Kasi nga, ganon nga talaga. Ganun yung sistema nila. Kunwari, pupurihin ka, nakita nila yung galing mo, pero may iba silang gusto. May plano sila na, eto kasi yung hinahanap ko, ito yung gusto ko. Kaya, nagagalingan sila kuno. Pero sa kabilang banda, sinisisi ko pa rin dito mga judges. Yun lang yon. Anyway, punta na nga tayo doon sa sumunod natin, chika. Umiinit na naman yung ulo ko dyan. Pag ganyan kasi ang pinag-uusapan na imbiyer na ako ng bongga-bongga. So, El Tocuyo sa Miss Universe. Mama-sama na masasabi mo kay Dominican Republic, kay Miss France at kay Miss Mexico na hindi man lang talaga napansin ang galing nila. Dinaya din ba sila? Hindi. Charot, hindi sila dinaya. So, nakitaan sila ng, alam mo yon na maraming much better sa kanila na dito sa competition. Kumbaga parang, kung ako tatanungin mo, si Dominican Republic kasi ay naging isang kandidata na parang, feeling ko maganda naman siya, magaling naman siya, pero hindi siya sumusunod doon sa siguro sa rules, katulad ng magsusuot ng sash. So, madidemerit talaga siya doon. Tapos, minsan yung nag-overtime siya sa mga press. Tapos, halos sinihila na siya ng So, ako talaga, nakita ko talaga yun, yung mga sitwasyon na yun. Ako, sabi ko, baka ma-El Tocuyo to ng bonggang-bongga. Kasi, bilang kandidata, dapat hindi ka nagbababad talaga sa fresh. As in, dadaan ka lang or babati ka lang. Napansin nyo si Michelle D, hindi niya ginagawa yun. Yung nagbababad sa press. Di ba saglitan lang siya pagkatapos umaalis na siya kagad. So, ganon. Kasi, yun naman talaga yung dapat. Hindi ka dapat nagbababad sa fresh. Kasi lalo na yung chaperon mo ay hinihila ka na. Talaga isusumbong ka sa organization na pasaway ka.
Tapos, ito naman si Miss France, I think yung preliminary competition, hindi siya nag-shine. Yung mga materials na ginamit niya, yung makinarya niya, hindi umobra. Either na maganda sana, pero hindi talaga umobra. Kasi sa sobrang dami talaga na, alam mo yun, yung magagaling. Lalo na sa evening gown niya, talagang wale. Tapos yung pasarela niya pa, hindi pa ganun kapalo. So, ito talaga, naloka tayo kay France kasi lagi siyang nasa top 1, nasa top 5, tapos ang ending ay El Tocuyo. And then, ito din, si Mexico. Si Mexico naman, medyo nalungkot ako kasi maganda talaga si Mexico. Para siyang Virgin Mary na alam mo yon na napaka-imposible hindi talaga pumasok sa semifinals. Pero hindi rin ako magtataka kasi doon sa competition, napansin natin na medyo parang introvert siya. Hindi siya nakikihalo sa mga ibang kandidata. Tapos, hindi rin siya masyado active, hindi siya bubbly. So, ang mangyayari talaga sa kanya, medyo mawawali talaga siya dito sa competition na to. Ayun din yung nakita kong dahilan kung bakit siya nag-demerit. Tapos, plus yung presentation niya, hindi siya alive. Kaya, ayun, sorry na lang Jimena Navarrete. So, kahit nasa top 1 mo siya, wale. O, diba? So, yun. So, pero sa kabilang banda, nalungkot naman ako ng bonggang-bongga. Kasi, syempre, sayang naman yung eksena. Sayang naman yung ganda nila. Magaganda naman talaga sila. Kaya, nangihinayang din ako. Kasi, nakapasok nga si Namibia. Nakapasok si Cameron. O, tapos hindi sila nakapasok. So, may pagkukulang talaga sa kanila din. O, diba? So, ito yung ibig sabihin na hindi lang ganda ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung galing din talaga, yung presentation mo, at saka yung pagkatao ng isang kandidata. Diba? So, yon ang nakakaloka dyan. At para naman sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa pambato natin na darating sa Miss Earth 2023 na gaganapin nga sa Vietnam na si Liana Marie Abduana. Tingin mo mamasam, kaya niya makuha ang corona? Alam nyo guys, taon-taon naman, lahat ng kandidata natin talaga kaya nilang makuha ang corona. Pero ang tanong doon, yung mga hurado ba ay bet ba ang pambato natin? So yun na yung pananaw ko. Kasi tulad nga ni Michelle D, na ginawa naman yung lahat na makakaya, ang perfect, everything. Talagang nakita mo yung fight niya. Pero, dahil sa mga hurado na to, ito talaga sinisisi ko yung mga judges. Yung mga hurado kasi, meron silang mga nakikita at meron silang mga nagugustuhan. You cannot blame naman. Kasi syempre, kanya-kanya tayo ng taste . Pero kasi, ang total suma pa rin . Sila kasi ang mag-judge. Sila yung kukuha kung sino yung mananalo. Kaya nakakalungkot. So, yon. Pero, kung galing ang pag-uusapan pagdating dito kay Liana Marie, talaga namang, ay nako, walang question. Talagang magaling kumuda, magaling sa performance, maganda, complete package talaga. Kaya, feeling ko, kaya niyang makuha ang corona ng Miss Earth. Pero guys, huwag tayong umasa. Mas maganda na siguro yung support lang tayo and then let's see kung anong sorpresa na ibibigay sa atin ngayong taon na to. Pero siguro naman, no, baka naman makuha natin yung corona ng Miss Earth. O, di ba? Kulit ko pa din. So, yun. So, umaasa pa rin ako na magkakaroon tayo ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Earth. So, feeling ko, yan. Kaya laban lang at suportahan natin si Liana Marie Mendoza. Ito na yung huling alas natin, di ba? Sa competition. At ano na yan? Carry na yan, di ba? So, yan! Kaya excited din ako. And then, ito Mama Sam, ano naman ang magiging reaction mo? Pagkatapos ng Thailand mag-first runner-up sa Miss Universe. Ngayon naman, sila naman ang nanalo ng Miss Planet 2023 after nilang makuha ang Miss Aura. Tingin mo Mama Sam, powerhouse na ba ang Thailand? So, hindi pa. Charot. Hindi pa sila powerhouse. Ando doon pa lang sila na in process sa powerhouse. Marami pa silang dapat patunayan. Pero sa kabilang banda, syempre, nagiging natutuwa tayo sa na-achieve nila. Yung mga na-achieve natin, katulad ng nanalo na tayo sa Miss Aura, nanalo din sila after, di ba? And then, nanalo na tayo dyan sa Miss Planet. Tayo ngayon nagputong ng corona. So,
nakakatuwa kasi parang at least nag-shine sila. And congratulations, Thailand. And then yung first runner-up sa Miss Universe, ginapang nila yan. Charot. So, yun. So, first runner-up is a first runner-up. Malaking achievement yan para kay Antonia. At nakita ko naman na talaga namang ginawa naman ni Antonia yung kanyang makakaya. At ayun, so first runner-up siya sa Miss Universe, di ba? Naginapang nila ng bonggang-bongga. O, di ba? So, yun. Ako, para sa akin, achievement yan ng Thailand, and then be happy for them. Kasi for sure naman, yung mga achievement naman natin, yung mga nakaraang taon, dami din natin nakuha mga corona. And then this year, nagre-runners up naman tayo sa pageant. So, hindi naman tayo nawawala sa eksena. At nakikita naman natin yung mga pambato natin ay talagang ready to fight. Lumalaban ng todo-todo. And then, may isang baraha pa tayo dito sa Miss Earth. And then, malay mo, tayo ang mag-title dyan. Basta keep hoping lang. And then, ando doon, naniniwala ako, malayo na yung narating ng pambato natin at malayo pang mararating ng mga pambato natin sa mga susunod pang beauty pageant. Hindi lang naman dito natatapos ang laban. Nagsisimula pa lang tayo ulit. Di ba? So, yun. So, laban lang and congratulations, Thailand. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, noong 2014, nag-top 10 tayo noong 2014 kay Mary Jane Lastimosa. And then, kay 2017 naman, kay Rachel Peter, nag-top 10. And then, 2018 ay nag-title tayo. 2023, nag-top 10 tayo. So, tingin mo, Mama Sam, 2024, manalo kaya tayo ng Miss Universe? Ayoko na mag-ganyan-ganyan. So, sa international, sa Venezuela, Philippines ang mananalo Miss Universe. To be honest, guys, ako, sa totoo lang, kung nakapasok si Michelle D sa top 5, panalo to ng bonggang-bongga. Sa totoo lang, para sa akin ha, kung tutuusin, dapat panalo tayo eh. Kaya lang kasi yung judges nga, ang desisyon nila huwag papasukin sa top 5 kasi alam nila na kapag tumungtong to sa top 5, mananalo si Philippines. Kayang manalo ni Philippines. So parang feeling ko doon sa part na yun talaga, naloko tayo, no? Charot. So parang hindi naman dinaya, pero parang feeling ko hinarangan, ganon. Hinarangan nila para hindi makausad. Kasi pag once na nakausad to, mananalo si Philippines dito. At masisira yung plano nila. So yun lang, ganon eh. Ayun yung nakikita kong sagot eh. Hinarangan nila. So kinontra nila. Hindi nila hinayaan makapasok. Kasi decision to ng judges. Especially dito yung mga Latinang judges ha. So ang akin dito kasi pinoprotektahan nila yung Latina. So alam nila medyo mahina-hina to si Antonia at kayang gibain to ng Latina, ng kapwa Latina nila. So yun yung pinasok nila. Imagine mo sa top 5, ilang Latina ang pumasok? 3. Diba? So 3 ang pinapasok nila. And then, 2 lang ang pinalusot nila. Isa sa Asia. Pinili nila si Antonia na makapasok sa Asia kasi alam nila na mahina itong si Antonia. Oh. So, more than kay Philippines. So, parang kakayanin ng 3 Latina na pumasok sa top 5. So, ngayon, ang akin, pag pinili kasi nila si Miss Philippines na papasukin dyan, o nandyan si Antonia at saka si Philippines, pwede pang mag-last to standing etong si Antonia at saka si Philippines dito sa competition na to at mawalan ng eksena si mga Latina. O, di ba? Kaya ganun yung ginawa nila. Kaya ako, nandoon ako sa part na nang hinayang ako, sinayang ng Miss Universe judges ang galing at pinaghirapan ni Miss Philippines. Yun yun. Hindi ko masabi na, kasi dinaya nila may mga ganon. Hindi yun nasasabihin ko sa inyo. Sinayang nila. Kasi sinadya nilang sayangin yun. Hindi nila binalyo kung ano yung pinaghirapan ni Miss Philippines, kung ano yung planong ginawa. Sa bagay, hindi lang naman si Philippines talaga yung lumalaban. Madami din naman. Pero kasi unfair. Unfair kasi kung tutuusin, nandoon na. Pwede na. So, yun. So, yun lang yung akin. So, unfair yung laban dito. Kumbaga, parang nakita ninyong magaling. Tapos biglang hindi nyo papapasukin, di ba? So doon sa part na yun, nasad talaga ako. Sobrang sad na sad talaga ako. Kasi hindi nyo na maibabalik yung competition. Kahit man-complain pa tayo, or sige sabihin nila, pasensya na, sorry na, wala na.
tapos na. So yun dapat marating nung tao, dapat narating. At dito, napakiramdam ko, nasaan na yung Miss Universe, di ba? So yun, doon lang ako nasad sa part na yun. So, kaya, ay nako, usapang Miss Universe, nai-stress talaga ako guys, sa totoo lang. So yun, kasi, ewan ko, hindi sapat yung sa top 10 lang. Dapat hanggang top 5 para magkaalaman kung hanggang saan mararating ng pambato na yan. O, di ba? So, yun. Sana kahit man lang sa top 5, sana kinontra ninyo. Kasi doon na kayo mag-judge. At hindi nyo talaga papapasukin yan. Kasi alam nyong mananalo. Yan. So, ay nako, di ba guys? Kaya nakaka-stress kung iisipin mo. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo. So yun guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.